Alamat ng itim na aso sa dulo ng purok 7. Ito ay totoong istorya na isinalin sa wikang Pinoy. Tara, simulan na natin ang istorya. Sa bayan ng San Isidro, may isang kalsadang bihirang madaanan, ang purok 7. Sabi ng matatanda, huwag kang dadaan doon kapag gabi ng Biyernes, lalo na kung may buwan na pula. Bakit? Dahil sa isang itim na asong hindi lumalaki, hindi tumatanda, at hindi nawawala, na ayon sa alamat, ay tagapangalaga ng isang malupit na lihim. Noong panahon ng mga Kastila, may isang dalagang ang pangalan ay Rezang Itim. Maganda siya, matalino, at taglay ang kakaibang kakayahan, kayang makakita ng kaluluwa. Ngunit imbes na sambahin, tinawag siyang mangkukulam. Isang araw, pinarusahan si Rosa sa harap ng buong baryo. Ipinako sa krus sa gitna ng purok 7. Bago siya mamatay, sinumpa niya ang lugar. Ang bawat magtangkang ibunyagang lihim ng purok na ito ay susundan ng kamatayan. Ang aking bantay ay di mamamatay, at siyang husga. Pagkatapos noon, may itim na asong biglang lumitaw sa tabi ng krus. At simula noon, wala na raw itong umalis sa lugar. Taon ang lumipas, naging marumi at masukal ang purok 7. Walang gustong tumira roon. Pero may ilang matitigas ang ulo, katulad ni Jomar, Lance, at Bell, tatlong vlogger na naghahanap ng urban legend content. Pinasok nila ang purok noong Biyernes ng Red Moon. Habang nagbo-video sila, nakarinig sila ng tahol ng aso. Maliit lang, pero napakalinaw. Siguro tuta lang yun, sabi ni Lance, habang tumatawa. Bigla, may nakita silang lumang krus sa gitna ng damuhan, may nakaukit. R.I.P. Rosa. Sa tabi nito, may asong itim, nakatitig lang sa kanila. Hindi gumagalaw, hindi kumukurap. Bell, natakot sa aso, tinangkang paalisan ito. Supi, alis, shoo. Sigaw niya habang pinapalo ang hangin gamit ang tripod. Biglang tumigil ang lahat. Pagtingin nila sa likod, wala na ang aso. Pero sa video nilang near record, nandoon pa rin. Nakaupo, nakatitig. Kinabukasan, si Lance ang nawala. Wala sa bahay. Hindi na rin sumasagot sa chat. Sunod si Bell. Natagpo ang walang malay sa abandonadong bahay. Hawak ang cellphone niya. Naka-open ang camera app, pero black screen lang. Sa video file na naiwan, isang mababang tahol, at bulong. Huwag kang pumasok, sa lupang isinumpa. Si Jomar lang ang natira. Desidido si Jomar na alamin ang totoo. Kinausap niya ang pinakamatandang tao sa San Isidro, si Lola Bile. Sabi nito, hindi lang basta aso yan. Kaluluwa ni Rosam nakakulong sa anyo ng hayop. Hinahanap niya ang tao muling bubuksan ang kanyang libingan para tuluyan na siyang makawala. Napag-alaman din niya na may gintong medalya raw nakabaon sa ilalim ng krus. At sino mang makakuha nito, magkakaroon ng kapangyarihang makakita sa pagitan ng buhay at patay, pero kapalit ay kaluluwa niya. Bumalik si Jomar sa purok 7. Dala niya ang pala, camera, at dasal. Paghukay niya, tumambad ang medalya, ngikantab pa rin, kahit daang taon na ang lumipas. Sa sandaling iyon, bumalik ang itim na aso. Hindi na ito mukhang ordinaryo. Ang mga matay kulay pula. Ang ngipin ay tila ng isang halimaw. Tiningnan siya ng aso, at bigla itong nagsalita. Alam mo na ang kasunduan. Isa lang ang makakakita, pero dapat may mawala. At ang huling eksena ng video na nai-upload ni Jomar, ay siya, hawak ang medalya, umiiyak habang papalapit sa kanya ang anino ng aso. Wala na si Jomar. Wala na ring update sa channel nila.
Pero minsan, sa gabi ng Red Moon, may nag-o-online sa lumang YouTube channel nila. At may nagko-comment, mas mahigit. Nagustuhan ko ang video mo. Kita tayo sa Purok 7.